Noong September 2019, isang 20 years old na babae ang naiulat na nawawala. Lumabas siya upang mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan, tulad ng karaniwang ginagawa ng kanyang mga kaedaran. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya nakauwi. Tara, alamin natin ang kwento ni Keely Bunker. Si Keely ay pinanganak noong September 7, 1999. Ito ay sa Sutton Coldfield, West Midlands, England. Kahit na maghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, nanatili siyang malapit sa kanila at nagkaroon ng masayang kabataan. Ayon sa kanyang mga kaibigan at pamilya, si Keely ay isang maganda, mabait at mapag-alagang dalaga na laging handang tumulong sa iba. Halimbawa, inaalagaan niya ng maayos ang kanyang pinsan na may kapansanan. Pagkatapos ng kanyang high school graduation, nagtrabaho siya bilang bartender. Ito ay sa Drayton Manor, Theme Park sa Tamworth, England. Pero ang pangarap niya talaga ay maging isang guro dahil mahal niya ang mga bata. Kaya nag-apply siya sa maraming primary schools sa Tamworth. Sa huli, may isang local school na tumugon sa kanyang application. Na-schedule siya para sa isang interview para sa posisyon ng pagtuturo noong September 19, 2019. Ito'y sa ganap na 2 p.m. Ang gabi bago nito, September 18, si Keely at ang kanyang best friend na si Monique Ricon ay nanoon ng concert. Ito'y concert ng British rapper na si H sa O2 Institute sa Birmingham. Big fan si Keely ng hip-hop artist na ito, kaya nag-tweet pa siya tungkol sa kanyang excitement na manood ng concert 2 araw bago iyon. Natapos naman ang concert bandang 10 p.m. Nung nakalahating oras pagkatapos, sina Keely at Monique ay nakipagkita sa kanilang kaibigang kababata. Ito'y si Wesley Street. Sila ay nagkita sa New Street train station. Kasunod nito, nagpunta ang tatlo sa Snobs nightclub malapit doon at dumating sila bandang 10:40 p.m. Ang gabi ay puno ng sayawan, tawanan at kasiyahan. Sa loob ng susunod na 4 na oras ay nagpakalamu sila sa isang gabi ng party. Ang mga babae ay uminom ng tig-4 na baso ng alak, habang si Wesley naman ay nakainom ng 12 na baso. Mga bandang 2:40 a.m. napagpasyahan ng tatlo na tapusin na ang gabi at umalis na sa club. Sila ay sumakay ng taxi pabalik sa Tamworth kung saan naroroon ang kanilang mga apartment. Sa oras na iyon, sobrang lasing na si Wesley, kaya't kinailangan niya magpahinto sa driver dahil siya'y nahihilo. Inihatid sila ng taxi malapit sa isang pub sa Tamworth Town Center. Mula roon naglakad sila papunta sa bahay ni Monique at dumating sila bandang 3:30 a.m. Kinuha ni Keely ang kanyang mga gamit na naiwan sa apartment ni Monique at nagpaalam na. Dahil late na, inimbitahan ni Monique si Keely na magpalipas ng gabi sa kanyang apartment, pero magalang na tumanggi si Keely dahil mas gusto niyang matulog sa sarili niyang kama bilang paghahanda para sa kanyang interview sa isang local school kinabukasan. Bukod pa rito, ramdam ni Keely na ligtas siyang maglalakad pa uwi dahil sa kasama niya ang isang malapit na kaibigan. Ito'y si Wesley. Bago sila maghiwalay, sinigurado pa niya kay Monique na huwag mag-alala at si Wesley na ang bahala sa kanya. Kinabukasan bandang tanghali, nag-text si Monique kay Keely pero hindi ito sumagot. Nag-aalala, kinontak siya ni Wesley at tinanong kung si Keely ay nanatili sa kanya noong gabi. Sinabi ni Wesley na hindi. Binigay niya ang dalawang magkaibang kwento tungkol sa kung saan sila naghiwalay ni Keely. Sa una, sinabi niyang nahihilo na siya kaya naghiwalay na sila pagdating sa kanyang tahanan sa St. Austell Close. Pero binanggit din niyang iniwan niya si Keely malapit sa telephone box sa Macefield Drive.
Nang tanungin tungkol sa mga paiba-iba niyang mga pahayag, sinabi ni Wesley na malabo ang kanyang memorya dahil sobrang langunga siya sa alak noong gabing iyon. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, sabik na naghihintay ang mga administrator ng paaralan sa pagdating ni Kelly. Ito'y para sa kanyang dream job interview, pero hindi siya nakarating sa kanyang appointment. Bandang hapon, pumunta si Wesley at ang kanyang kaibigan na si Cameron Marsden sa bahay ni Monique. Habang nandoon, ipinahayag ni Wesley ang kanyang pagkabahala dahil sa mga text na natanggap niya mula sa mga taong sinisisi siya dahil hindi niya sinamahan si Kelly pa uwi. Napagkasunduan ng tatlo na hanapin ang nawawala nilang kaibigan. At ipinakita naman ni Wesley ang ruta na kanilang tinahak noong nakaraang gabi. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang ama ni Kelly, si Christopher Bunker. Siya ay mula sa trabaho. Naging aligaga siya nang malaman niyang hindi uuwi si Kelly at hindi rin ito nakarating sa kanyang job interview. Tinawagan niya si Monique at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Ikinuwento ni Monique na huling nakita niya si Kelly bandang 4:00 ng umaga at si Wesley ang huling kasama nito. Bagaman kilala ni Christopher si Wesley bilang kaibigan ng kanyang anak mula pagkabata, wala siyang contact information nito kaya't hiningi niya kay Monique ang numero ni Wesley at agad siyang tumawag dito. Ilang beses bago na-contact ni Christopher si Wesley. Sa maikling pag-uusap, inulit ni Wesley ang kanyang sinabi na iniwan niya si Kelly sa telephone box sa Macefield Drive. Siniguro rin niya kay Christopher na hindi lasing si Kelly noong gabing iyon at dapat nakauwi ito ng maayos. Sa puntong iyon, nagsimulang matakot si Christopher na may masamang nangyari sa kanyang anak. Kaya bandang 5:30 p.m. nagdesisyon siyang kontakin ang lokal na pulis para i-report ang pagkawala ni Kelly. Nanawagan din ng pamilya at mga kaibigan ni Kelly sa social media. Ito'y para matulungan sila sa paghahanap. Samantala, napansin ng tiyuhin ni Kelly na si Jason Brown ang dami ng mensahe sa kanyang cellphone tungkol sa pagkawala ng kanyang pamangkin. Kaya matapos siyang magtrabaho ng bandang 6:30 ng gabi, agad siyang lumabas para hanapin si Kelly. Bandang 7:00 ng gabi, nakasalubong niya sina Wesley, Monique at Marsden. Ito'y malapit sa railway bridge sa Tennyson Avenue. Ang tatlo ay kasalukuyang naghahanap din kay Kelly. Inulit ni Wesley kay Jason ang parehong kwento na sinabi niya sa ama ni Kelly. Sabi niya, iniwan niya si Kelly malapit sa telephone box. Pagkatapos nito, naghiwalay na sila ng landas. Sina Wesley, Monique at Marsden ay sinundo ang ama ni Wesley. Habang si Jason ay pumunta sa Wigginton Park para ipagpatuloy ang paghahanap. Narinig niya na natagpuan ang bag ng kanyang pamangkin sa lugar na iyon bandang umaga. Kaya naisip niyang doon mag-concentrate sa paghahanap. Bandang 7:00 ng gabi, dumating ang ilang lokal na pulis sa apartment ni Wesley. Ito'y sa St. Austell Close. Dahil siya ang huling taong nakita kasama si Kelly, siya ay naging person of interest sa kaso. Sa kanilang pagtatanong, inulit ni Wesley ang parehong kwento na sinabi niya sa ama at tiyuhin ni Kelly. Pumayag din siyang sumama sa pulisya para muling tahakin ang ruta na kanilang nilakbay noong gabing iyon. Samantala, patuloy ang tiyuhin ni Kelly na si Jason sa paghahanap sa kanyang pamangkin sa loob ng Wigginton Park. Kasama niya ang isang off-duty na pulis na si Dean Reynolds. Inilaan ni Jason ang paghahanap sa kahabaan ng railway line. Bandang 8:30 ng gabi, napansin niya ang isang tunnel mula sa malayo at inisip na baka nandoon si Kelly. Sinubukan niyang sumili pero nahirapan siyang makakuha ng malinaw na view dahil sa angle at sa dilim ng lugar. Pagkatapos binaling niya ang atensyon sa isang kalapit na sapa. Habang iniinspeksyon ang batis, napansin niya ang isang bagay na pula na bahagyang nakalubog sa ilalim ng madilim na tubig. Ito ay natatakpan din ng maraming sanga. Pinailaw ni Jason ang kanyang flashlight
sa direksyon ng bagay upang mas malinawan kung ano ito. Sa kanyang pagkasindak, nakita niya na ito'y tila buhok. Bukod pa rito, napansin din niya ang kumikislap na bracelet sa isang braso na nakalubog sa tubig. Laking gulat ni Jason nang mapagtanto niyang tinitingnan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang pamangkin. Habang naghahanap sa malapit, narinig ni Officer Reynolds ang sigaw ni Jason. Inilarawan niya ang sigaw bilang pinakamalungkot at nakakilabot na sigaw na kanyang narinig sa buong buhay niya. Agad na lumapit si Officer Reynolds sa lugar. Hinawakan niya ang pulso ni Keely at nakumpirma niyang wala na itong buhay. Ang kondisyon ng kanyang katawan ay nagpapakita na matagal na itong nasa ilalim ng tubig. Agad na pinaalam ng pulis ang kanyang natuklasan sa kanyang mga kasamahan. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang karagdagang puwersa ng pulisya sa lugar. Nilagyan ng kordon ang lugar bandang 9:10 ng gabi. Dumating din ang mga paramedics at opisyal na dineklarang wala na nga si Keely bandang 9:28 ng gabi. Sa oras na ito, si Wesley Street ay nasa loob pa rin ng sasakyan ng pulis. Ang pulis na kasama niya ay nabalitaan na ang katawan ni Keely ay natagpuan na. Dahil dito, kinumpiska nila ang telepono ni Wesley. Nagsimula itong magpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa habang pinipilit na maging kalmado. Sa punto ito, iniisip na ni Wesley na inakusahan siya ng pulisya sa pagkawala ni Keely. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, siniguro ng mga pulis sa kanila na hindi iyon ang kanilang intensyon. Nilinaw nila na kailangan nilang suliin ang kanyang mga cellphone records upang i-verify kung tugma ang mga ito sa ruta na sinabi niyang tinahak nila ni Keely noong nakaraang gabi. Samantala, sa Wigginton Park, nireview ng mga rumesponding pulis ang CCTV footage mula sa rugby club na matatagpuan sa loob ng lugar. Umaasa sila makakahanap ng mga clues kung paano napunta si Keely sa Batis. Bagamat hindi na itala ng surveillance video ang lahat ng detalye ng nangyari kay Keely, ito'y naging mahalagang ebidensya sa investigasyon. Ang footage ay nagpakita kina Wesley at Keely na magkasama malapit sa rugby clubhouse bandang 4:20 AM. Ito ay salungat sa pahayag ni Wesley na sila ay naghiwalay sa telephone box sa Macefield Drive. Dagdag pa na itala rin sa video na tinutulak ni Keely si Wesley palayo. Ngunit dahil sa kanyang height na 4'11" at timbang na mga 90 pounds lamang, nahirapan siyang makalayo sa matangkad na si Wesley. Pagkatapos nito, naglakad ang dalawa patungo sa lugar na hindi naabot ng kamera. Matapos mapanood ang footage, ipinaalam agad ng mga pulis sa kanilang mga kasamahan na kasama si Wesley. Dahil dito, formal na inaresto si Wesley Street ng Staffordshire Police bandang 10:17 PM. Dinala siya sa istasyon ng pulis kung saan iginiit ni Wesley na sila ni Keely ay naghiwalay sa telephone box. Gayunpaman, nang pinakita sa kanya ang CCTV footage mula sa rugby club, siya ay natahimik at tumangging magbigay ng karagdagang komento. Kinabukasan, September 20, 2019, bumuo sa mga pakikiramay sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Keely. Pink ang paboritong kulay ni Keely, kaya't ipinahayag ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanilang dalamhati sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga pink na bouquet at teddy bear sa loob ng nakasealed na lugar. Upang makatulong sa gastusin sa libing, naglusad ng GoFundMe campaign ang kapatid ni Keely na si Leah. Sa loob lamang ng ilang araw, nakatanggap ang fundraiser ng suporta mula sa mahigit na 150 na katao na nagbigay ng donasyon at nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa nagdadalamhating pamilya. Umabot sa mahigit $30,000 ang nalikom ng pamilya ni Keely, malayo sa kanilang unang target na $6,000 lamang. Noong October 24, 2019, ginanap ang libing ni Keely sa St. Edita's Church. Marami sa kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at kamag-anak ang dumalo upang magbigay ng emosyonal na pamamaalam sa dalaga na nawala bago pa man niya nakamit ang kanyang mga pangarap. Sa isang pahayag bago ang libing,
Inilarawan si Keely bilang isang masaya, maalaga at magandang babae na nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong malapit sa kanya. Binalutan ng mga pink talaso ang ruta ng kanyang libing, nagbibigay ng makulay na alaala sa huling paglalakbay ni Keely. Sa kabila ng ulan, marami pa rin ang nagtipon upang magbigay ng respeto. Samantala, si Wesley Street ay naghihintay ng paglilitis habang ang mga investigador ng Staffordshire Police na pinamumunuan ni Cheryl Hannan ay nagtipon pa ng ebidensya laban sa kanya. Natuklasan nila na ang credit card ni Wesley ay natagpuan sa Wigginton Park noong araw na nawala si Keely. Bukod pa rito, pinakita ng mga records ng kanyang cellphone na bumalik siya sa park ng maraming beses noong umaga noong September 19. Sinabi rin ng kanyang pinsan sa pulisya na napansin niyang labis na balisa si Wesley noong araw na iyon na parang may masamang nangyari. Nang harapin siya ng mga katotohanan ito sa bilangguan, ay sa wakas inamin ni Wesley na kasama niya si Keely nang nawalan ito ng buhay. Gayunpaman, iginiit niya na ang CCTV footage na nagpapakita ng pag-iwas ni Keely sa kanya ay simpleng laro lamang. Sinabi rin niyang nagbibiro at naglalambing si Keely sa kanya habang naglalakad sila. Dagdag pa niya na nagbiro siyang sumakay sa likod ni Keely para sa isang piggyback ride. Nagdulot daw ito ng aksidenteng pagkabagsak na nagresulta sa pagkakasakit ni Keely sa isang gate post. Tungkol naman sa dahilan kung bakit tinapon niya si Keely sa kalapit na batis, sinabi ni Wesley na nagawa niya iyon dahil sa labis na takot. Ang kanya mga pagbalik-balik sa lugar ay parang dagdagan ang mga sanga upang higit pang itago ang katawan ni Keely. Ipinilit ni Wesley na wala silang relasyon ni Keely at ang kanyang pagkasawi ay isang aksidente lamang. Subalit ang mga pahayag na ito ay napatunayang hindi totoo sa korte. Ang paglilitis ni Wesley ay opisyal na nagsimula noong July 13, 2020 na nangyari sa Stafford Crown Court. Sa panahon ng mga legal na proseso, isiniwalat ng prosecution team ang lawak na mga pinsalang natamo ni Keely bago siya nasawi. Based sa mga examinations, may 100 na mga marka sa katawan si Keely. Pinapakita nito na siya ay desperadong lumaban para sa kanyang buhay. Pinagtalunan ng defense team na ang mga marka sa kanyang mukha ay tumutugma sa mga pahayag ni Wesley na aksidenteng tumama ang daw ni Keely sa isang gate post. Kanilang inako ang mga sugat sa liig na minasahe daw ni Wesley ang bahaging iyon upang makapagsimulang huminga muli si Keely. Gayunpaman, pinasinungalingan ng isang pathologist ang argumentong iyon. Sinasabing hindi ito makatwirang paliwanag para sa lawak ng mga pinsalang natamo ni Keely. Kinalaunan, isiniwalat ang prosecution na ang mga DNA samples na nakolekta mula sa katawan ni Keely ay tumugma kay Wesley. Pinagtibay nito ang kanilang argumento na si Keely ay sumailalim kay Wesley sa mga karumaldumal na mga gawain bago siya tuluyang paslangin. Bilang tugon, muling binago ni Wesley ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, inangkin niyang nagkaroon sila ni Keely ng isang sandali sa Wigginton Park. Sinabi niyang nagpapakita si Keely ng paglalambing sa kanya buong gabi. Na makarating sila sa lugar, tinanong niya si Keely kung gusto niyang may mangyari sa kanila doon mismo. At siya raw ay sumang-ayon. Dagdag pa niya ang kanyang pagkasawi ay dulot lamang ng isang biro na naging mali. Gayunpaman, nagdala ang prosecution team ng 3 babae na matapang na nagpatutuo tungkol sa nakakatakot na karanasan nila sa kamay ni Wesley sa mga nakaraang taon. Lumabas na si Wesley ay namuhay na may dobleng pagkatao. Kilala si Wesley bilang masayahin at palabirong indibidwal, na kaibigan ng lahat at laging bida sa mga kasiyahan. Ngunit sa likod ng mabangong imahe na ito ay isang tao rin na may bulok na pagkatao. Isa siyang kabataang lalaki na tanyag sa kanilang lugar at madalas humakot ng atensyon mula sa mga babae. Subalit ngayon ay alam na natin na may nakatagong malupit na karakter sa loob niya. Minamanipula niya ang mga kababaihan sa mga sitwasyon na kanyang binuo upang samantalahin sila.
Lahat ng tatlong babae ay nagpatotoo kung paano sila pinakitaan ng kabaitan ni Wesley bago sila ginamit sa nakakatakot na paraan. Isa sa kanila ay nakipag-usap pa sa pulisya ng hindi formal, ngunit hindi na nagsampa ng kaso laban kay Wesley. Ang dalawa naman ay piniling hindi mag-report dahil nararamdaman nilang sila ang may kasalanan sa nangyari sa kanila. Gayunpaman, nang malaman nila ang trahedyang sinabit ni Kelly, naramdaman nilang may tungkulin silang lumantad. Bilang huling hakbang upang mapagaan ang sentensya ng kanilang kliyente, ipinahiwatig ng mga abogado ni Wesley na siya ay may learning disabilities at meron daw ito mababang IQ. Ipinahayag nila na sa panahon ng paglilitis, ang kanyang emotional abilities ay malayo sa antas ng mga kaedad niya. Umaasa silang isa sa alang-alang ito ng hurado bago ibigay ang kanilang desisyon. Noong August 5, 2020, patapos ang 3 linggong paglilitis at halos 2 buong araw ng deliberasyon, ay nakapag-desisyon na ang hurado. Si Wesley ay guilty sa lahat ng mga kaso, kasama rito ang kanyang mga krimen, hindi lamang kay Kelly, kundi pati na rin sa 3 pang kababaihan. Binasa ni Prosecutor Jacob Hallam ang ilang impact statements mula sa mga miyembro ng pamilya ni Kelly Bunker patapos ang hatol. Isa sa mga pahayag na ito ay mula kay Debbie Watkins, ina ni Kelly, na inilarawan ang kanyang anak bilang ang pinakamaganda, maalaga at inosenteng dalaga na kanilang nakilala. Binanggit niya na hindi na muling magiging katulad ng dati ang kanilang buhay patapos ang nangyari kay Kelly. Inihayag din niya na ang kanilang pamilya ay walang kapasidad na patawarin ang salarin. 2 araw matapos nito, noong August 7, 2020, si Wesley Street ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo na may minimum na 29 years at 46 days. Malugod na tinanggap ng Staffordshire Police na humawak ng investigasyon ang desisyon ng korte. Sabi ng opisyal, tinatanggap ko ang kinalabasan ng hatol ngayong linggo at ang sentensya ngayon at umaasa ako na magdudulot ito ng kaunting ginhawa sa mga kaibigan at pamilya ni Kelly. Ang mapaninlang at mapanirang karakter na ito ng paulit-ulit na nagsinungaling at tinatarget ang mga kabataang babae ay ngayon ay nasa likod ng mga rehas at nagpapasalamat ako sa bawat isang tao na tumulong sa amin upang marating ang katapusang ito. Matapos ang sentensya, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Kelly sa pamamagitan ng isang tagapagsalita. Bagaman natuwa sila sa sentensya, alam din nilang hindi ito sapat upang mabayaran ang wala sa oras na pagkawala ni Kelly. Sabi ng mahal sa buhay ni Kelly, si Kelly Bunker ang aming Kelly Bangs, pinakamabait at pinakamagandang dalaga na maaari mong makilala. Si Kelly ay mahabagin, mapagmahal, maalaga, at laging inuuna ang iba bago ang sarili. Mahal ni Kelly ang lahat nang walang kondisyon at walang bagay na masyadong mahirap para sa kanya. Bilang pamilya ni Kelly, ang kinalabasan ng paglilitis na ito ay hindi kailanman magiging sapat bilang hustisya. Hindi nito maibabalik sa amin ang aming Kelly. Hindi namin makakalimutan ang mga mahalagang taon na kasama namin siya. Kasama ng lahat ng alaala na lagi naming papahalagahan. Mahal ka namin, Kelly. Ikaw, may masasabi ka pa sa kwento natin ngayon? Sapat na ba ang hatol kay Wesley? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!